Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandes Vlog. Eto, nako po. Ito ang sariwan-sariwa na ika nga po yating tatalakayin. Tagumpay tayo na ito ang iniintay na tambayan na pangako ko po sa inyo. Lumabas na ang probable cause dito sa Digamo case. Tuluyan ang sinampa sa korte ang kaso laban ho dito sa leader ng terorista na si Arnie Tevez dito po sa Digamo case. Pag-aresto na ang bagsak at kasunod na po ang warrant of arrest. Laman nun ang video na yan mga kaibigan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po, lubos nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako mga kaibigan. Na naisampa na ng piskalya sa Manila RTC nitong August 18. Itong ang mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder. Ito may kaugnayan nga dito sa Digamo case. So, cases for murder, frustrated murder, and attempted murder have been filed against Arnulfo Tevez Jr. last Friday, meaning 2 Fridays ago, not yesterday, before the RTC of Manila. Naisampa na nga ng piskalya sa korte. Ito nga mga kaso laban kay dating Negros Oriental Representative Arnie Tevez. Ito ay may kaugnayan dun sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Digamo. Sa Saturday News Forum dito sa Quezon City, sinabi ni Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano na naisampa na ng piskalya sa Manila RTC nitong August 18. Ito ang mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder. Ito may kaugnayan nga dito sa Digamo case. Bukod dito ay naisampa na rin itong kasong murder. Ito may kaugnayan naman doon sa nangyari mga pagpatay noong taong 2019 na ikinasawi ng 3 katao nitong August 9 sa korte sa Payawan, Negros Oriental. Samantala na una nang sinabi nitong si DOJ spokesperson Clavano na willing sila sa Korte Suprema na mailipat nga sa lungsod ng Maynila o dito sa Metro Manila. Ito ang kasong isinampa kay Tevez Negros dahil nais silang maging neutral nga itong ground para nga sa maging venue ng pagdinig sa kaso ng naturang dating kongresista. Palakpakan mga kaibigan. Nako, masaya po tayo. Pasensya na po, talagang masaya lang po tayo. Alam ko pong masaya rin kayo. Kumpirmado. Yan ho, maraming salamat ang tagapagsalita po ng DOJ. Yusek Clavano. At yan po, kinumpirma niya na nga po tuluyan ng naisampaho sa korte ang kaso po dito laban kay Arnie Tevez dito sa Digamo case. Bibigyan po natin pagtatalakay mga kaibigan niya na talabilo muna tayo Ayan, happy tayo Happy. Yan po mga kaibigan, hindi ko kayo binigo. Hindi ho nasayang mga kaibigan ang panonood nyo po sa akin. Dahil yan po ang pinangako ko sa inyo na hindi po ako nagbigay ng eksaktong araw, eksaktong pitsa kung kailan lalabas. Ang tangi kong pangakong binibigay lang po sa inyo, ilan tulog na lang. Subalit, heto na po, kumpirmado. Nandiyan po sa video na laman ng video na yan ay sinampa na puntuluyan sa korte ang kaso laban po kay Arnie Tevez dito ho sa Digamo case. Tandaan po natin mga kaibigan, tingnan ko nga baka nananaginip ako. Hindi, totoo.
Talagang digamo case. Digamo case po ang pinag-uusapan dito na nagkaroon na po na ika nga po ay probable cause. Talakahin po natin mga kaibigan, at bago po tayo magpatuloy, siyempre, alam mo, pasalamatan po natin, purihin ang ating mahal na Panginoon dahil sa tulong po ng ating mahal na Panginoon. Nandiyan po lagi nakagabay sa atin. Unang-una ang ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, maraming salamat po. Hindi mo kami iniwan sa ikangay maliwanag na landas ang iyong pinamumulat sa amin dito sa pagtalakay sa digamo case. At siyempre sa inyo, kung wala po kayo, maraming salamat po sa inyo na nandiyan. Diyan po sa nga po yung nagbibigay ng public opinion, hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po. Alam nyo po mga kaibigan, dito po sa channel ko, hindi ko po hinangad ng maraming views. Ang hinangad ko po dito, dumating po tayo sa punto na makamit natin itong ating pinaglalaban. Mga kaibigan, that's why ito na po, stepping stone. Nandiyan na po ang pinangako ko po sa inyo na probable cause. Tatalakayin po natin yan. Bago po natin talakayin, bilang pagpupugay dito sa ating mga mahal na ikangay netizen, nagbibigay ng public opinion diyan, ay ito nga, babasahin ko muna ang kanilang public opinion, bago natin talakayin yun. Eto, buhat po kay Eduardo Pulido. Akala mo ba, Tapasio, kung binuto si Tevez ay hindi na siya matatanggal? Ibang klase ang alam mo sa batas. Akala ko sabi mo walang ebidensya at nagrekad ng mga nahuli. Yan po, buhat po kay Eduardo Pulido. Shoutout po sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagbigay ng public opinion. Ito pa, isa na lang. Buhat naman kay Minalin Salvador. Shoutout sa iyo, Ma'am Minalin Salvador. Attorney Tapasio, out. Attorney Patalo, in. Ulitin ko. Attorney Tapasio, out. Attorney Patalo, in. Hindi naman kailangan ni Tevez ng attorney dahil ayaw niya na manumarab sa korte. May punto, di ba? Yan, bilang pagpupugay po at pagrespeto ho sa inyong public opinion, hindi ko man mabasa lahat. Yan po ay every upload ko ho, magbabasa po ako ng inyong public opinion. Kung hindi man nabasa ngayon, siguro sa susunod kong upload. Okay, eto, bilisan na natin. Excited na ako. Smile muna tayo. Smile, tumawa, pumalakpak bilang pagsuporta ho dito sa ating pinaglalaban, dito sa digamo case. Alam niyo ho, tuwing nagsasabi ho ako dito sa harap ng camera at pinapangako ko sa inyo na lalabas po ang probable cause. Alam nyo ho, bugbog sarado ang ikangay pagkatao ko dito. Tinatanggap ko po bilang bahagi ng aking trabaho, sapagkat ang dami ko pang mga basher dito na nagsasabi, ang sinasabi ko daw ho na ikangay paglabas ng probable cause ay nananaginip din ako ng gising. At ako daw po ay kangapoy nagpapakalat ng fake news. Mga kaibig, paano daw ikangay lalabas ang probable cause ay wala namang matibay na ebidensya? Hindi lang po galing yung mga opinion na yan dito sa kanilang abogado. That's why diyan sa comment section ay binubugbog din po ako ng ikangapoy ilang komento na ikangapoy mga tauhan po ng mga taga-kabila. But anyway, kaya ko pong tanggapin lahat yan mga kaibigan. Dahil ang puso ko po, ang isipan ko, simula nang pumasok po ako sa pag-vlog na ganito, ay ikangapoy, handa na ako kung ano man ang mangyari mga kaibigan. But beno, masaya po ako. Hindi po ako sumusuko kahit anong pagdadaanan ko dito. Medyo naikwento ko lang po ng kaunti yung pinagdaanan ko tungkol dito sa paglaban natin sa probable cause mga kaibigan. Eto na mga kaibigan. Halina kayo mga basher. Halina kayo mga bashers. Yung sinasabi nyo na ikangay nagpapakalat ako ng fake news na probable cause. Ibig sabihin, nagpapakalat din ng fake news sa mga abogado ang DOJ dahil naglabas ng probable cause. Bueno mga kaibigan, wala na kayong laban. Heto na ang ikangay tunay na ikangapoy probable cause. Okay, alright, dito. Bigyan po natin ng punto de vista ito. Talaga, masaya ako. Hindi ko makalimutan itong sayang ito
Muli po, maraming salamat. Walang katapusan pa sa salamat, mahal na Panginoon. At sa inyo, diyan, mga mahal kong netizens. Maraming salamat. Palakpakan. Alam po mga kaibigan, masaya ko dahil ilang buwan po ako nakipagpalitan dito ng kuro-kuro. Kahit sino mga abogado, makikita nyo naman, diyan ho, sa ikangay mga upload ko, ay hindi ko po sinusukuhan para nasa ganun po ay harangin ko ang mga sinasabi nila, mga kaibigan. Dahil nililiko po ang kanilang mga ikangapoy pananaw dito sa Digamukes. Hindi po ako nagmamayabang. Makikita nyo naman sa upload ko kung sino ay ikangay mga binabanatan ko dito. Hindi ko na iisa-isahin. Iisa po ang layunin ko diyan. Sapagkat sinasabi ho nila na walang ebidensya. Mga kaibigan, sinasabi nila na hindi po lalabas ang probable cause dahil walang matibay na ebidensya. Lalong-lalo na po itong si Mr. Clean. Itong si Arnie Tevez, sinasabi nila, pinapakalat sa social media na walang ebidensya. Paano lalabas ang probable cause ay wala namang ebidensya. Lalong-lalo na po itong abogado na nasobrahan ng talino na si Atty. Topacio. Datapuat, ikakay, binabanatan natin dyan. Ang sabi nga niya, walang ebidensya, walang probable cause. Lalong-lalo na din, itong si Atty. Panilo, ano ang pinamamalita niya? Walang ebidensya, wala din probable cause. Naku po, Diyos ko po, Rodi, nananaginip kayo ng gising. Heto na, heto na. Lumabas na ang probable cause, mga kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, gusto ko lang linawin ang kaso po dito sa Digamukes. Ay naisampa na sa korte. At ito nga po ay patong-patong na murder case laban kay Arnie Tevez, frustrated murder at attempted murder. Dami dyan, panay murder, frustrated, attempted at murder. Maraming kaso yan, mga kaibigan. Gaano po ito ka-importante, mga kaibigan? Ito po ay napaka-importanteng mahalaga dahil tapos na po dito ang preliminary investigation. Ito po ay ilang buwan na dumaan sa pagsusuri, mga kaibigan. Sa preliminary investigation, diyan po sa DOJ ang kaso na yan, mga kaibigan. Ilang buwan na dumaan po para suriin. At ilang buwan po din natin pinagdebatihan dito sa social media. Ang iba nga po ay naniniwala na walang probable cause. Ba't ako ho ay may naniniwala po na may probable cause. Ano po yung probable cause, mga kaibigan? Ito po sinasabi, hindi po ako abogado. Ayon po sa aking pagsasaliksik. At ika nga po sa payo ng mga batikan na abogado. Ang probable cause po ay sa ika nga'y manipis na ika nga po sa katunayan ay mayroon po itong ikangay katibayan na ikanga po dapat isampa sa kortiyang kaso. Hindi po ganon ikanga po ikangay kalaki ka-strong ang kinukuha dito na ikanga po ebidensya. Subalit napakadami pong ebidensya, mga kaibigan kaya dito pa lang ho sa mga ikanga po kahit hindi likumin lahat ng ebidensya ay talaga pong automatic. Dito po ay may probable cause, mga kaibigan. Sinuri po yan. Dumaan sa mususing pagsusuri at nasa ganun po ay itong kaso sa Digamukes ay maisampa sa korte. That's why naisampa ho diyan sa korte. Kailan po naisampa ito? August 18 pa naisampa diyan ho sa korte, mga kaibigan. Bakit importanteng mahalaga ito, mga kaibigan? Sapagkat, mga kaibigan, itong probable cause na ito ay siyang nagdaan po para maisampa sa korte ang kaso. That's why nakasampa na po ngayon sa korte ang kaso. Ano ang kahalagahan pa nitong probable cause na ito? Ito po ang magbibigay daan para mag-issue po ng warrant of arrest, mga kaibigan. Sapagkat pagkatapos pong maisampa nito sa korte, ang kasunod na po nito ay mag-i-issue po ito ng warrant of arrest, mga kaibigan. Kaya't maliwanag pa, mga kaibigan,
Ha, sa sabaw po na mainit, ulitin ko, napakaliwanag, sa sabaw na mainit, ito pong pagsampa sa korte, laban o, sa kaso dito kay Arnie Tevez, sa tungkol ho dito sa Digamo case. Ang kasunod po nito ay warrant of arrest. At ang kasunod po ng warrant of arrest, pag lumabas po, siyempre, kulungan po ang bagsak nitong si Arnie Tevez. Maliwanag po mga kaibigan. Hindi po pwedeng mangyayari. Kailangan mangyari po yan mga kaibigan, sapagkat kapag hindi po pinatupad ang mga nasabi ko na ika nga po'y warrant of arrest at dapat makulong po ito, ay ika nga po'y hindi binibigyan ang nangipin ang ating batas. Sayang lang po ang mga warrant of arrest na yan kung hindi ipatutupad mga kaibigan. Unang-una, disclaimer po. Disclaimer mga kaibigan para maunawaan po natin. Ang kaso pong ito ay kakaiba sapagkat kahit wala pa ho itong warrant of arrest, sa pamagitan po ng kanyang passport ay identify po siya o alam kung saan man po siya naroroon ngayong bansa. Kaya sa pamagitan po niyan, kung saan man siya naroroong bansa ay alam po sa pamagitan ng Interpol, ay napakadali po niyang maaresto mga kaibigan. Unlike sa ibang kaso. Kaya't huwag po nating ahalin tulad ito sa ibang kaso na yung iba ay hindi naaresto. Sapagkat ito po ay kakaiba. Dahil dito po may batayan. Ang whereabout niyo po ay nung kahit di pa lumalabas ang warrant of arrest ay alam po at monitor ng Interpol. According po diyan sa DOJ na binitawan nila. Kaya ang gusto ko pong ipunto dito mga kaibigan, pag lumabas po ang warrant of arrest, dalawang warrant of arrest ang lalabas dito eh. Siguro mauuna itong 2019 case, isang warrant of arrest ang lalabas po dyan. Kasunod po itong Digamo case. Doon na lang po sa ika nga po 2019 na case na unang sinampa sa korte. Pag lumabas po ang warrant of arrest noon mga kaibigan, katulad nga po ng nasabi ko, kahit itong si Arnie Tevez ay nasa ibang bansa, ay alam po dahil may kaugnayan ng Interpol ho kung saan man siya naroroon. At kahit saan man siya sumuot na bansa, ay may kaugnayan po ang ating DOJ sa Interpol upang alamin ang whereabout kung nasaan man siya. Ngayon, ang tanong, bakit hindi inaaresto? Ay alam pala kung nasaan. Heto ang tandaan natin, isaksak natin at sa ating mga ikangay damdamin at puso at isipan. Doon sa mga makikitid ang utak, hindi raw inaaresto eh. Ha? Ay alam pala kung nasaan. Heto, intayin mo. Lumabas ang warrant of arrest. Itaga mo sa bato para magkaroon ng legal na pag-aresto. Wala tayong ikangay batayan ngayon para maaresto ho ito kahit sabihin pa na isang terorista. Dahil ito ay ang pagiging terorista din po ay dumadaan sa criminal aspect mga kaibigan. That's why kailangan pa ng warrant of arrest. Ito! Malapit na at ilang hakbang na lang dahil naisampa na sa korte ang kaso. Ang kasunod po niyan maliwanag, warrant of arrest. At ang pag lumabas po ang warrant of arrest ay pag-aresto mga kaibigan. Mga kaibigan, masaya po tayo kung hindi nyo po natatandaan o kung natatandaan nyo, ito po ay laging pinapangako ko po sa inyo na ilang tulog na lang lalabas po ang warrant of arrest. Ang probable cause. Abangan natin at kabang-abang. Ito na po mga kaibigan, ang pangako ko po sa inyo. That's why inuulitan ko po mga kaibigan sa inyo dahil yan ang katotohanan. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news, mga kaibigan. Hindi tayo nagpapakalat ng fake news sapagkat ilang bisis kung sinasabi sa inyo ng paulit-ulit, kaabang-abang ang probable cause may lalabas ho, mga kaibigan. Na yanan ho. Sa katunayan, hindi tayo nagpapakalat ng fake news at hindi sayang ang panunood nyo sa akin. Anong gugustuhin nyo? Manood sa iba na ika nga po'y kampi ng mga Tevez na iba ang pinapakalat, panoorin ng mga abogado na nililihis ang isyo. But anyway, hindi ko po saklaw ang inyong ika nga puso at isipan. May kalayaan po kayo kung saan kayo manood mga kaibigan. But ang gusto kong ipunto dito, na yan na po ang katotohanan.
hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. That's why, ang mga pangako ko po sa inyo, nandiyan na. Balitang-balita na kahit saan platform, media platform, na itong si Arnie Tevez, sinampahan na ng patong-patong na kaso, murder case, frustrated murder, attempted murder, tungkol po dito sa Digamo case. Noong August 18, kumpirmado na ang kasunod po nito ay warrant of arrest, at pag lumabas po ang warrant of arrest ay pag-aresto, mga kaibigan. Yan, mga kaibigan, ha? Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan muna. Pasensya na kung dinodumalikot, baka tayo kulangin na naman sa oras, Talagang maraming salamat po, ha? So ano kayang masasabi dito ng kampo ni Topacio? Ano kayang masasabi dito ng kampo ng ika nga po nitong leader ng terorista na si Arnie Tevez? Ano kaya ang masasabi dito nitong mga ginagamit na vlogger na ika nga po buong puso, taos noo, talagang pinagtatanggol si Tevez sa pamamagitan po na ika nga po sinasabi nila na walang kasalanan at inosente itong si Tevez at wala daw pong lalabas na probable cause. Ano kaya ang masasabi nila, mga kaibigan, ha? Eto na. So mga kaibigan, kabang-abang po ito. Katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, na lumabas po ang probable cause. So panibagong kabang-abang na naman to. Warrant of arrest naman ang ating abangan, mga kaibigan. Hindi nyo na po maririnig sa akin dito tuwing magtatala kaya ko ang salitang probable cause na abangan. Bagkus ang sasabihin ko naman dito ay abangan po natin ang probable cause. Ang warrant of arrest. Sapagkat dalawang warrant of arrest po, mga kaibigan, ang lalabas dito. At abangan po natin kung kailan po maaresto pag ika nga po lumabas ang warrant of arrest. But anyway, ang una po nating abangan ay ang paglabas ng warrant of arrest, mga kaibigan. So maraming kabang-abang, maraming sorpresa. At heto, bibigyan ko po kayo ng kumpletong detalye dito sa ikangay sa pag-file ng kaso sa korte na na-file na tungkol sa Digamo case, sapagkat wala pa po itong makuha ang video na ikangay complete details, ha? At gusto ko lang ipahatid sa inyo, kumpirmado August 18 na isampa na po ang kaso diyan po sa korte. Wala na po tayong dapat ipag-alala. At ito po sa mga ilang bukas at o Lunes kung makakakuha tayo o sa next kong upload kung makakakuha tayo ng complete details dito kung ano pang mga karagdagan detalye na nakapaloob po dito sa ika nga po pinail na kaso sa korte. Okay, alright, dyan po muna ang update. Maraming salamat po sa inyo. Muli po pumalakpak tayo at pasalamatan natin ng mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, maraming salamat po again. At pagpalain po tayo lahat. Siyempre sa inyo po, mga kaibigan netizen, maraming salamat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na to, napaka-importante. At diyan po sa comment section, huwag po ninyong kalimutan matakot magbigay ng public opinion. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Tagumpay po tayo.